isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Sino yung ready na tumalon? Sumigaw sa pangalan ng ating Panginoon. Ayan. Isang amen dyan. Sabay-sabay tayo lahat. 1, 2, 3. Amen! Woo!
manok. Sir, sir. May
Sa sigaw, halo di mangangamba. Sa gitna, hindi ako mag-isa. Hindi man natakot, hindi man titinan. Pagkat ikaw ang Diyos ang aking pag-asa. Wala nang hanapin pa. Pagkat o Diyos ang pagtinang. Wala nang hanapin pa. Wala nang hanapin pa. Pagkat o Diyos ang pagtinang. Pag-ibig ko, tanungan ko, pangako mo, sandigan ko. Sa sigaw na halong di mangangamba. Sa gitna ng hindi ako mag-isa. Hindi man natakot, hindi man titigan. Pagkat ikaw o Diyos ang aking pag-asa. Wala nang hanapin pa. Pagkat o Diyos ang pagtinang.
So strong for booty. Yan, batiin po natin ang bawat isa. Kamayan nyo na yung mga di nyo kakilala dyan. Ha! 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 Oh, may saya at may ganda tayo lahat. Tuloy sumasayaw, kumakanta. Oh, may saya at may ganda tayo lahat. Nasama-sama, sama-sama isisigaw, just like buhay. Woo! Yung MC daw. Okay, uwi na. Thank you pa sa pagpunta. Ayan, hallelujah. Sige, mag-post na tayo sa pawis. Alam ko tayo nag-enjoy. Hallelujah! Naramdaman niyo ba ang presensya ng Panginoon? Amen! Mga kabataan, sa baras, sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Ano ba yan? O, palakasan ang sigaw, ha? Nasaan ang GTF Baras? Gusto mo na lang. Siyempre! Tawagin mo na. Ano ba naman pala yung mga taga-baras? Talaga. Ayan, sige! Magpapatalo ba ang GTF Pinangonan? Ay, grabe. Siyempre, sumigaw ng hallelujah ang lahat ng anak ng Diyos! Hallelujah! Palakpakan natin ang pinakamalakas, ang ating Panginoon! Hallelujah. Siyempre, hindi na natin magtatagal-tagal pa. Ayan, ang ating team ng ating youth fellowship or joint fellowship. Ayan, welcome sa ating mga kapatid. Ayan, sa Youth Baras at Youth Pinangonan. Amen. Ano nga ba yung deal is mine? Ano ba yung sabihin? Ano po, Ate Jane, kung saan pa nakasusunod? Saan yan? Ano yan? Tingnan mo, Isa 3. Sa, basahin nyo nga. Kung ano babasa nyo? Ano ba yung pag-usapan natin? Yung ano, pag-isig low. Ano kayo? Magulong tayong bahay. Ayan, so alam ko excited na ang bawat isa sa atin. Amen? Amen! Amen. So, ang saya. Masaya yung fellowship natin ngayon. Amen? So, nawala yung barriers, di ba? Na talagang, nagtulakan ba kayo kanina? Ano, may napawisan. May nakita ko gumawa. Ganun, lower. Sino yun? Ganun siya. Nagpalong-palong. Nakita ko kanina, Ate Jane, parang nagtampo pa si Nikki. Kasi ganito kanya kanina, tapos walang, nakikita ka lang. Ay, nakaya ka ba kanina? Oo! Ayan. Siyempre, hindi natin magkatagal-tagal pa. Excited na ba kayo makinig about sa Hallelujah? Ay, may special number. Pag-special number siya, pag
Magsasample yan. Ay, may special number naman Yung pala. ganon, Hala, yan na si Jollibee! Pinapawisan si Jollibee. Ayan. Ayan, wag na natin pagtaga... patagad din pa. Ayan. Excited ka na ba, Ate Tin? Siyempre naman. Eto, galing pa to sa ano? Sa Korea, yung magbabahagi sa atin ng salita ng Diyos. Ay, siya. Sinundo to Siya ni naman Pastor yan. Arnold kanina. Oh? Kanina lang. Ano ba sinakyan nito? Ano, eroplano, tapos dito. Diretso na dito. Sige po, tinatawagan na po natin ang ating speaker sa araw na to. Speaker? Joke lang! Joke lang! Woo! Supportada! Hoy, inform mo ako, magjo-joke ka para Ay, sorry nasa-supportahan po. kita. Ayan po, sige. Tinatawagan na po natin si Ate Steph na magbabahagi ngayong hapon Ayan. ito. Hallelujah, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay natin, Steph. Praise. Ayan. Isang magandang hapon sa bawat isa. Ako si Ate Steph. And yan. Yung natin, yung pagpasensya na ako, nanginginig ako. Basang-basa na ako, guys. Ayan, so yung title natin, Till It's Time. So alam niyo yung ibig sabihin nun? So hindi sinabi na, this is the time till it's time. So ibig sabihin, hindi pa ngayon. And ano bang ibig sabihin nun? It's not all about love, no? Pero dahil, di ba po, tawag doon, love month. So, kumbaga medyo focus natin doon yung word about sa love. And alam ko na relevant sa inyo to, no? And kung i-share natin to sa mga elders, hindi sila gaanong and kung nyo sa research, di ba, mas buhay ang tawag doon, Ron? Hormones, yung mga, ng mga kabataan when it comes. Kaya talagang natural, di ba? Hindi mo sabihin na, uy, ang mo naman, kung So yeah, till it's time. So, ayan, meron tayong mga bagay na gustong gawin, yet hindi natin magawa. Amen? Ano yun? Sino dito may jowa na? Wow. Sa'yo, para sa'yo nga itong message eh. Amen? So, yan, sinong Wow, walang mga naka-red. Mga to? Study first? Ayan, so meron tayong mga gusto, though hindi pa panahon, no? And the same thing sa mga bata, when they ask something sa kanilang mga magulang, like for example, cellphone, tas di naman pa sila old enough or enough yung age nila para bigyan ng cellphone, syempre hindi pa ibibigay. Kasi merong right time. So till it's time. Yun. Thank you naman kay Ron and et al. No? Sa kanilang tawag dito? Ang tawag dyan, basta design. And dito din, pinangunahan ni Richie Lynn. Yan. So, huwag natin magtagal. So, first, live your purpose. So, una, bakit siya paano natin siya may connect sa till it's time? Una, bago tayo dumating dun sa, first, Ecclesiastes 3:11 natin kinuha yung topic natin. Ano sinabi doon?
Sabi doon, Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. Amen? So, ibig sabihin, kapag nangyari, hindi lang siya mangyayari. No? Mangyayari lang, pero ginawa niyang beautiful. Amen? So, live your purpose. And in this point, bida natin si Samson. Kilala niyo si Samson? Ay, hindi. Wow. And so, ayan, so familiar ba kayo kay Samson? Ayan, so si Samson, strong. Amen. Pero meron din siyang kahinaan. Anong kahinaan niya? Yabang. Yes. So, mahina si Yes, mahina si kung gaano siya kalakas physically, mahina siya sa babae. And yun. Yan, kaya makinig kayo mga lalaki. Yan, so lahat ayun, so kung ikikwento natin yung buong pagkatao ni Samson, matagal. So magpipik lang ako in a way na maintindihan nyo pa din. So una, live your purpose. So Samson, alam nyo bang hindi enough na una kasi, yung sinulat ko dito, know your purpose. Pero upon reading Samson's life, it's not enough na alam mo lang yung purpose mo. Sino dito nakakaalam ng purpose nila? Kasi si Samson, alam na yung purpose niya. 'Di ba? Sinabi sa Judges 13:5, sinabi ito ng sa mama ni Samson, you will conceive and give birth to a son. Conceive, ibig sabihin, you will get pregnant. Amen? No razor may be used on his head. Ibig sabihin, bawal siyang gupitan because the boy is to be a Nazirite. Dedicated to God from the womb, he will begin to deliver Israel from the hands of the Philistine. So that time, 40 years na parang nasakop ng Philistine ang Israel. And sa pamamagitan ni Samson, ililigtas niya ang Israel. Kasi ang Israel, mahal ng Lord, bayang pinili. Amen. So, ibig sabihin, wala pa si Samson, meron na siyang purpose. And naniniwala ako na every one of us here, hindi man tayo pare-parehas ng purpose, pero ang purpose natin always para sa iba. Amen. Always na sa pamamagitan ni Ate Rachel, ipagpapalain yung bawat ay iba. Amen. Nagigets nyo ba na sa pamamagitan mo, ipagpapalain ng iba, or sa pamamagitan mo, may benefit yung iba, diba? And diba, sabi nga sa anong verse nga yon, yung walang sinumang nabubuhay. Para, walang sinuman na, yan. Wait lang, sinulat ko yun eh. Yes. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. That's a hint na ang bawat isa sa atin nabubuhay para sa iba. Amen. And the same thing with Samson, nabuhay siya for others. Kaso si Samson, dahil nga siya ay medyo not so matalino when it comes to love, no? Tayo ba'y dumaan sa mga PNJA sa love? Wala. Wow, okay, ako lang. Sige. So, what is Nazirite, diba? So, si Samson, pinili siya ng Panginoon Diyos to be a Nazirite. So, take note of this. So, ang Nazirite, makikita sa number 6, sila ay consecrated to the service of God under vows to abstain. So, ibig sabihin, restricted sila from alcohol, or kung specific, sa mga, dati kasi, yung alak nila made from fermented na grapes, diba? So, bawal sila sa alcohol, and bawal sila gupitan, and any contact with corpses. Bawal sila sa lumapit sa mga patay. So, yun yung tatlo. Amen? So, yan. So, ayun nga, si Samson, meron siyang purpose, pero
dahil mahina siya sa babae, ito na. Sabihin mo sa katabi mo, feelings are dangerous. Ayan, so, sabi sa Judges 14:1 and 2, Samson went down to Timnah and saw there a young Philistine woman. Anong ginawa na? Nakakita siya ng batang Philistine. Kumbaga, hindi siguro, wala sinabi naman na young na sobrang bata. Siguro mga dalaga, ganyan. Or siguro single, hindi married, no? So when he returned, he said to his father and mother, nakakita ako ng Philistine. And anong sabi kanina? Anong purpose ni Samson? To deliver Israel from? Yes. So ibig sabihin, ang Philistine is kalaban. Amen. When he returned, he said to his father and mother, I have seen a Philistine woman in Timnah. Now get her for me. What? Why? For me as my wife. Wow, red flag. Amen. Ano sabi ni Lord? Huwag kang makikipamatok sa. Yes, pag sinabi ni Pastor, huwag siya. Wala ka bang mahanap? Di ba sinabi ni Samson, get her as my wife. Sinabi niya sa magulang niya. Amen. And sabi ng magulang niya, isn't there an acceptable woman? Wala bang iba? Ayaw mo ba sa taga-church? Amen. Bakit dun ka sa Ayaw mo ba? Amen. Kahit wala sa church, basta nasa Lord. Amen. Pastor, mabait naman siya eh. Diba? So, hindi ibig sabihin, mabait, ay kalooban ng Panginoong Diyos. Amen. Hindi ibig sabihin, love at first sight. Kapag nalalove at first sight tayo, ibig sabihin, gwapo siguro. No? Grabe si Samson, agad-agad, get her for me as my wife. So what happened? Siyempre, hindi siya nakinig. No? Isn't there an acceptable woman? At ito pang malala. Diba? Red flag na. And so, but Samson said to his father, get her for me. She's the right one for me. Right one. Sabihin mo, right one. Right one ba yun? Diba? Okay na sana, she's the one. Pero yung, he included the word right. Amen. Na in biblical perspective, the right one in terms of love signifies a partner who aligns with your values, shares your faith. Amen. Imalinaw na hindi. Amen. And ito pa, si Samson kumikilala sa Lord. Bakit? Diba? Kumikilala tayo sa Lord, pero kaya nga yun yung napili kong na, kasi somehow, kahit tayo, kumikilala sa Lord, ang nagiging kalaban natin is our feelings. Amen? Sabi sa Jeremiah 7:9, the heart is deceitful. Amen? Manluloko. So, dahil sa, mandaraya. Amen? So, Samson rushed into a decision based on personal desires or feelings. Amen? So, ibig sabihin, dinisregard niya yung sinabi ng magulang niya, yung advice na, wag yan. Amen? Hindi pa panahon. Amen? So, matigas ang ulo niya. So, ended up, napangasawa niya yun. And then, nagpa-through pa nga siya ng party eh. Ano sabi sa ang Nazirite, bawal mag-inom. Though hindi sinabi na nag-inom siya, pero ikaw yung nagpaano ng fiesta, ng party. May party pang sabagay, wala mag-judge. Yes. And so, yun lang na may mga assumption, di ba? Party. Tapos yung mga, sinabi pa doon, yung mga bisita niya, taga-Philistine. And when yung ang team na, meron silang, ba siya? Tawag doon parang ubasan. Ay, ubasan? Parang siya, maraming grapes doon. So, ibig sabihin, maraming grapes. Yes. So, marami din siguro mga, ayoko na nga. Sige, di na tayo mag-judge.
Kasi ano, hindi sabi nga, huwag tayo magdagdag. Diba? Okay, so dun, iwan ko lang kayo dun. So, yon. So, the right one who aligns with your values and shares your faith. So, makikita natin mahalaga na, kumbaga feelings are dangerous. Amen? Na totoo yung sinabi, your heart is deceitful. Amen? And, ayun nga, nangyari yung gusto ni Samson, pero dahil nga, nagsimula siya sa mali, so hindi rin sila nagtagal nung napangasawa niya. And that's what I'm telling you guys, na hindi dahil mabilis makuha. Amen? Yun, alam niyo yun, yung may kantangang, wag na. Mali ba? Yung tawag doon, yung, okay. Ano ba yun? Yun eh. Yung, hindi, yung parang, ang bilis mo nakuha, ang bilis nawala. Mamaya, pag nalo ko. Hindi yun eh. Kay bilis nag-umpisa, kay tulin, nawala. Di nyo alam yun. Okay, bilis nag-umpisa, kay tulin. Kay bilis nag-umpisa, kay tulin, nawala. Bahala na. Ayan, so yun. Una, love is... Una, God had a purpose for Samson. Amen? Pangalawa, feelings are dangerous. Bakit? Hindi siya, nabubulag-bulagan siya sa red flag. Amen? And then, alam niyo yung red flag, di ba? So, hindi ko, hindi. Alam. Okay. And then, third, love is blind. So, kanina yung sinabi nating babae, hindi siya si Delilah. Amen? Eto na, papasok na siya si Delilah. Pero eto, hindi pa. Isa na namang red flag. One day, Judges 16:1. One day, Samson went to Gaza where he saw a prostitute. He went in to spend the night with her. So, ibig sabihin, yan, alam niya na yun. And then, Judges 16:4, eto na, nakilala niyo na si sometime later, grabe talaga, kayo mga lalaki, mga hindi lahat. Ayan, so, sige. May pinaghuhugutan lang. Ayan, so, diba? From one girl, gustong-gusto, she's the right one. Kaya yung feelings talaga, nagbabago. Gusto ngayon, mahal ka. Bukas, iba na. Diba? He fell in love. Sinabi sa Judges 16:4, sometime later, he fell in love with a woman. Wow, iba na naman. Nung nakaraan, he slept with prostitute. Ngayon, he fell in love with another woman. Grabe talaga. Ayan, so, whose name was Delilah? Okay. So, sabi na, kung babasahin natin yung Judges 16, doon natin na yung gano'n ka, ay nako. While reading nga tong story ni Samson, parang ang tigas naman ng ulo mo. Yung alam mo, parang siyang talagang, ay nako. Bukod sa babaero, parang siyang walang utak. Hindi! Kaya yung mga hindi ka talaga perfect, no? Meron kang lakas, meron ka ding weakness, pero siya, sobrang weak na talaga sa babae. Ayan, so, okay, so, diba? So, si Samson, he fell in love with Delilah. So, my love.
Pero si Delilah, hindi ito, makikita niyo, hindi lahat ng relationship may pagmamahal. Amen. Pwedeng ikaw lang yung nagmamahal. So, ayun. Si Samson, na in love siya. Talagang in love. Kasi kung babasahin niyo yun, grabe talaga. Tapos, etong si Delilah, walang feelings. Bakit? Paano na si Delilah ay bunga ng bunga siya ng bayad. Ano? Bayaran, hindi siya prosti. Binayaran siya to do a task. Okay? So, sa bagay, pera na din. Pero hindi siya pera. Uy, wag yung kagayahin yun ha. Siyempre po, kumbaga, siya, hindi naman siya hindi naman sinabi na siya kumikilala sa Lord. So baka, so siya, binayaran siya to do a task. Kasi si Samson, strong siya. Amen. And sino dito naniniwala na yung lakas ni Samson galing sa buhok niya? Kasi nung ginupit ni Delilah yung buhok niya, nawala yung lakas niya. But the real, hindi yun galing sa buhok niya. Amen. It was the Holy Spirit, amen, na who enables, Samson to do such, yung strength, amen. So, yun, fast forward, eto na. So, si Delilah ay binayaran ng mga kalaban ni Samson kasi si Samson malakas and lagi niyang pinagtatanggol ang Israel. So, ibig sabihin, maraming ding galit. Kung gaano siya kasikat, syempre, yung mga sikat, meron din mga basher. Diba? So, etong mga mga kalaban niya, nila si Delilah na, uy, paibigin mo naman to si Samson. Kasi nga, na-inlove nga si Samson eh. So, ayun, binayaran nila. Kung paano siya igagapos, paano mawawala yung powers na, kung saan nagmumula yung powers niya. So, ito, tinanong niya, si Samson, paano ka Si Samson naman, syempre, hindi din siya nagbumigay agad. Diba? Niloko niya rin si Delilah. Nung sinabi niya, si Delilah naman nagsumbong naman dun sa and yung mga kalaban, pumunta naman kay Samson, ginawa nila yung sinabi ni Delilah, syempre, nagsinungaling si Samson, kaya isang ganun lang. Diba? Malakas nga siya eh. So, ito naman si Delilah, ginawa mo naman akong tanga. You lied to me. You made me a fool. Char. Calm down. Sabi na dito, hindi kong baga sa totoong buhay. Ginawa mo naman akong tanga. Kung kayo magjowa, bakit mo naman siya tatanungin kung paano ka... Ano ba yan? Ano ba? Ayan, so, ginawa siyang tawag doon, sinabi, you made me a fool. Ay, kumbaga, nawa mo naman akong tanong, niloko mo ako. Diba, nagsinungaling ka sa akin. Come now, tell me how you can be tied. So, fast forward, 3 beses, nagsinungaling si Samson kay Delilah. 3 beses din naman nagpaututo si Delilah. Amen. So, ayun, and ito naman si Samson, hindi din naman siya nagtaka na si Delilah lang yung sinabihan niya about nung paggapos-gapos. And then biglang may naggapos sa kanya. Diba, love is blind talaga. Nakikita niyo ba? Na sa bagay, pag ikaw lang naman nagmamahal sa And then, syempre, parang so, ayun. Huwag kayong magsisettle sa ganun. Amen. Ay, no. Asa na tayo? Ayan. Ayan, so, at ito naman si Samson, dahil nga sobrang mahal niya, talagang humiga pa siya gumanon pa siya sa lap. Ay, naku talaga. Tapos, ito naman si Delilah, sabihin mo na. Diba? Ganun yung mga Delilah sa buhay natin. Sige na, pag di mo yan binigay, di mo ako mahal. Diba? So, syempre si Samson, bumigay na rin siya, sinabi niya. And then, nakatulog pa siya. Amen? So, ginupit yung buhok niya.
And then, yun, nag-success si Delilah. And, sinabi doon sa, wait lang, sa Judges 16:20, at kanyang sinabi, Samson, may dumarating na mga Pilisteo, nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya'y makakawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya namamalayang iniwan na siya ni Yahweh. Amen? So, yun yung dahilan bakit malakas si Samson. It was because God was with him. Amen? Sabi nga sa wait lang ha. Yung parang, hindi ko siya na kumbaga meron sa verse na, Samson grew up and the Lord was with him. Ibig sabihin, all throughout, kahit gumagawa si Samson ng mali, amen, hindi siya iniwan kaagad ng Panginoong Diyos. And because meron siyang purpose, and sa atin, I believe na bawat isa sa atin, iba-ibang purpose, pero hindi para lang sa sarili natin. Amen. And kagaya ni Samson, for others, nabubuhay ka para sa iba. And sana, maging lesson sa atin na yung kaanuhan ni Samson sa babae. Diba? Tayo kasi, aminin na natin, meron din tayong pagka-Samson. And kaya nga isa din siguro yun sa reason, parang hesitant ako to share or mag-speaker ngayon. Kasi before, hindi naman kasing ni Samson, kasing full, pero naging ganun din na parang yun yung alam mo yun, yung kahit inaano ka na, parang masakit na yung siya yung may kasalanan, kasi ikaw yung nagsusorry. Diba? Yung, hindi siya yun. Yung alam yun, and sometimes, akala natin okay lang yun, mahal kasi natin Diba? Pero salamat sa Lord kasi, hindi, and I am expecting na tayong mga Kristiyano or youth na nakakakilala sa Lord, sana hindi tayo maging kagaya ni Samson kasi hindi ibig sabihin na you know your purpose, you live your purpose. Amen? And ano nga ba ang purpose natin? Sinabi sa, mga ngaral 12:1, 13, and 14. Alalahanin mo ang inyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Remember your Creator in the days of your youth. Sino yung youth? Tayo yon. Before the days of trouble come and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. So, ibig sabihin, alalahanin mo ang inyong manlilikha. And kagaya ni Samson, meron siyang mga restriction. Amen? Kung saan bawal siyang gawin, and same thing sa atin, na yun yung katotohanan that when we obey God, kapag nilakaran natin yung kalooban ng Panginoong Diyos, meron kang tatalikuran. Amen? Meron kang hindi nagagawin na dati gustong-gusto mo, but now, kaya nga mahirap maging ang tawag doon, mahirap maging kabataan or youth na nagsiserve sa Panginoon kasi meron kang mga bagay na hindi na walang sinabi na madali maging sumunod sa Panginoon, but it's worth it. Amen. And nakita natin through the story of Samson na yung mga bagay na minamadali and yung mga bagay na wala sa timing ng Lord at wala sa alignment ng Panginoong Diyos. Na, kumbaga, puro sarili lang natin, puro heart lang natin, yung, basta masunod lang natin yung puso natin, kahit di na natin masunod yung magulang natin, kahit hindi na masunod yung Lord. Amen? So, ayun. Sana we learn something from Samson. And ayun, sa 13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos
at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Despite sa strength or galing ni Samson, amen, hindi siya sumunod sa Panginoong Diyos. Amen. Natakot po ba siya? Kasi kung natakot siya, wala naman kasi sinabi, diba, natakot po ba siya sa Lord? Samson po. Ayun, so, dapat, hindi too late tayong matakot sa Lord. Na parang, naanukan ka na ng mata. Ibig sabihin, parang, inani mo na yung bunga ng ating kaanuhan. Amen. Hindi naman literal na pag ginaya natin si Samson, bubunutan din tayong mata eh. Amen. Ibig sabihin, yung ani, amen, you reap what you sow. Amen. And naniniwala ako na when you obey your parents, amen, yung mga simpleng mag-aral ka muna, amen, yung mga obedience na ganun, naniniwala akong i-bless yun ng Panginoong Diyos. Kasi, kilala niyo si Tony Gonzaga. Saglit lang to Si Tony Gonzaga or si Alex, basta silang magkakapatid. Hindi man tayo parehas ng mga political views. Pero when it comes to obedience sa magulang, grabe yan sila. Amen? And kasi si Tony sa hinahangan ko when it comes to wisdom, sa pagsunod din sa magulang. Si Tony Gonzaga, sikat siya. She has the money, the fame. Amen. Meron siyang boyfriend, si Paul that time, na parang 10 years naghintay. Imagine, nasa tamang edad na siya. Pero may gusto si Tony magpunta sa Amanpulo. It's a beach, no? And when we say, gusto niya, bawal eh. Kasi, Christian kasi sila and nire-respeto nila yung purity. Kumbaga. So, pangit kasi, kumbaga, na sila magsama sila ni Paul. And yun, hindi siya nangyari kasi, kahit gustong-gusto niya, amen, he waited. And kung isi-search nyo ang Amanpulo, sobrang mahal. Sobrang mahal talaga. Kaya and so, shortcut, hindi nila ginawa even though gustong-gusto nila. And pagkasal nila, alam nyo ang nangyari? Yung Amanpulo na yon nagiginif na lang. Gift sa kanila nung kasal. Imagine, yung ibig sabihin, kapag marunong kang mag-obey, maghintay, hindi man mo man makuha. Ayun yung sinasabi ko sa inyo na it will come, di ba? He has made everything beautiful in its time na hindi na lang papangyarihin, kundi mangyayari siya ng maganda. Amen? Pumunta sila doon libre. Imagine yung hindi mo na pag-iipunan kasi libre na eh. Kaya yung mga obedience natin, yung pag-obey natin sa Panginoon Diyos and sa mga magulang natin yung hindi man natin nakikita yung yung halaga nun. Pero mahalaga siya and you will reap, diba? Yun yung aanihin mo. Mag-aani ka ng maganda kung yung tinanim mo maganda din. Amen? So, ayun. And sabi dyan, sa mga ngaral, 12:13, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanya mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen? So, ibig sabihin, since it's not yet, I don't know kung saan nyo to siya pinapatama. It's either love, career, or ano man yan na hinihintay natin yung tamang panahon. 'Di ba? Nais ng Panginoong Diyos na mag-wait tayo. Hala! 553 pa per sa pa lang yun? Oh my God. Ayan, so yun. Ayun. So, in the end, si Samson, God gave him a second chance na sa huli, yung pagkamatay niya ay naging kapakinabangan pa din. Amen. So, yun. Second, first, yun? Live your purpose. Don't compromise, ha? Ayan. So, second, see the beauty of process. Amen. Waiting is a process. Amen. Sino dito
tawag doon, nakakaalam what is process. Ayan, sige, wag na tayo paano. Process, it refers to journey. And when we say about journey, wala yung meron yung mga lubak-lubak, merong semento, tapos meron ding bato-bato, tapos merong pataas, tapos pababa. What I'm trying to say is, merong hardship, merong victory. Kumbaga, halo-halo. Hindi ka pwedeng mamili ng daan, ay dito ako sa main road. Kasi walang lubak-lubak. Amen. Minsan, merong mga hardship, failures, mistakes na kasama sa process. But bakit sinabi dito, see the beauty of process? Sino dito nakakakilala kay Joseph? And alam na nila yan kasi nakwento ko na yan. Kayo. Kilala niyo si Joseph, the dreamer, anak ni Jacob. Ayan, so, kasi kung babasahin, ikukwento ko pa, mahaba talaga siya. So, na lang. So, ikukwento kong, si Joseph, anak siya ni Jacob. Amen? So, 13 yung anak ni Jacob, kasama si Dina. Babae, kasi di siya counted. Kasi babae siya. So 12. Pero sinabi, pagbabasa kasi, 12 tribes. So, 12 yung anak ni Jacob na lalaki. Kasama doon si Joseph. And si Joseph, meron siyang gift na nakakapag-interpret ng dreams. So, etong mga kapatid niya na galing sa iba't ibang magulang. Iba-iba kasi asawa ni Jacob, diba? And doon ko mas naunawaan pa sa assignment namin na yung kanilang inggit, galing din sa mayroong iba't ibang factors, no? Na hindi lang sila pinanganak na nature na nila yung inggit. Amen. So, meron din siyang mga family issues na nag-add doon. Amen. So, yun. So, si Joseph, binenta siya ng mga kapatid niya, imbis na patayin nila, binenta na lang nila. And ayun, fast forward, si Joseph napunta kay Potiphar's house. Amen. So, una, delays are not denials. Hindi ibig sabihin na, tagal naman, Lord, 28 na ako. Diba? Tayo kasi minsan, meron tayong mga timeline, dapat 25, may asawa na ako. Diba? By 30, grade 3 na yung anak ko, yung mga ganon. So, ibig sabihin, kumbaga, meron tayong mga gustong, though, parang okay naman siya, pero ang reality kasi, hindi natin 100% matutupad yun or masasagawa. Amen. So, delays, nangyayari talaga yung delays are not denials. Di ba mayroon nga si Lord na yes, mga sagot, di ba? Yes, no, and not yet. Di ba? Or, wait, sige. Wait and not yet. Di ba pares lang yun? Okay, sige, kayo. 4 na pala. Wait, not yet. And so yun yung mga sagot ng Panginoong Diyos. Delays are not denials. So, God was preparing Joseph while he is in waiting. God was preparing him in the waiting way. Oo. His slavery in Potiphar's house, yun ba ay preparing? Yung he was false accused, di ba? And na-imprisoned, na siya na lang yung natira. Amen? Meron nga kanta, you know better than... Hindi, yung movie ni Joseph, di ba? Kasi nga, na siya, parang, pero grabe yung you know better than I, you know the way, wow. Ayan, so, he was false accused and imprisoned. Betrayal from his brothers. So, yun yung, kumbaga, mga, hardship, betrayals na naranasan ni Joseph. Pero, do you believe that kasama siya sa plano ng Panginoong Diyos for Joseph? Amen. Bakit? His slavery in Potiphar's house taught him leadership. Bakit? Nung nandun siya sa bahay, sa
nandun siya kay Potiphar, naging right hand siya, parang ganun. And hinayaan siya ni Potiphar na parang siya yung mag-lead, yung magutos-utos, ganito, ganyan. And that taught him leadership. And he was false accused and imprisoned. Doon nung na imprisoned, nakilala niya yung mga tao ni Paraon. Amen? And doon, parang naging way yon for his release. Amen? So, ayun. Kasi nga, na-interpret niya yung dreams doon. So, ayun. So, what seems like a delay is actually preparation. So, ayun. So Genesis 2:39, 2-3, the Lord was with Joseph. Amen. The Lord was with Joseph and he became a successful man. So, ibig sabihin, yung word na the Lord was with Joseph. And God is saying, the Lord was with you. Amen. Na while in waiting, hindi ba comforting yun na while you are in waiting, God is with you. Amen. Na habang nasasaktan ka, and when we connect it to love, diba, iba sa atin, naranasan na lokohin, amen, ipagpalit, diba? And kung titignan natin, wow! Ganun talaga pag pogi. Hindi nakakaranas ng diba? And sometimes kapag nararanasan natin yun, nada-down tayo. Amen. But the fact that God is with us even though we are in that situation, and that na yung mga pangyayari na yun, inalaw ng Lord kasi walang taong magaling na mahumandle ng problema hanggat hindi yan nagkakaproblema. Diba? Walang kaya hindi mo pwedeng sabihin, sus, nasasaktan ka pag niloko ka. Nagsalita yung hindi niloko. Diba? Kumbaga parang, anong karapatan mong magsabi ng Ayun, so what I was trying to say is, yung mga, kumbaga sa atin, pangit, kailangan. Diba? Kagaya sa example ni Pastor, yung pabango. Yung pabango, bago siya maging mabango, yung mga ingredients nun, pangit, mabaho. Amen? So, ibig sabihin, may mga bagay na hindi man maganda sa atin, hindi man maganda sa feelings, amen, kailangan, essential. Amen? So, and ito yung perspective na sinasabi ko na see the beauty of process. When Joseph, sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanyang hindi maganda, betrayal from his own dugo, di ba? From his own brothers, amen, yung ma-accused ka, amen, pero ang sinabi niya, Genesis 50:20, you intended to harm me, but God intended it for good. Amen. Ano siya sa Tagalog? Saan si Patrick? Hindi ko kasi maganda siya sa Tagalog. Pero nag-gets naman natin. You intended to harm me, but God intended it for good. Gusto mo na parang pero inalaw siya ng Panginoong Diyos para sa ikabubuti. Imagine! And ito, yung sinasabi na, I'm broken. Yung yung poster na, I'm broken, pero ang naka-highlight, I'm okay. And that, and magandang panghawakan siya na kahit basag ka, you're okay. Bakit? God is with you. Nakagaya ni Joseph, the Lord was with Joseph. Amen? So, ayun, develop perspective siya kasi yung sinabi to ni Joseph, nung nandun na siya, yung nakita na, yung na-picture na, kumbaga, result na, kumbaga, nandun na siya sa, till it's time, right time na, nandun na siya sa right time. Amen. So, nasabi niya yon kasi nakita niya, oo nga, nagkalakip-lakip lahat yon for good. Amen. And sometimes, kung minsan,
Sometimes, kung minsan hindi natin masabi yon na kailangan to, kapag tayo nagbe-breakdown, kapag tayo sobrang nasasaktan, hindi natin masabi na kasama ba to? Yung parang you intended to harm me. Kumbaga sometimes, dun sa right time na kung this is the time, ang hirap niya kasi. Nagigets niyo ba? Kumbaga kung nandun ka na sa tinutukoy na to, makikita mo na, yung mga break. Kumbaga magpapasalamat ka, Lord, thank you kasi niloko ako. May ganun ba? Nagpapasalamat? Wow, yehey! Diba? Kumbaga walang nagpapasalamat, Lord, niloko niya ako ngayon habang niloloko ka. Pero pag nakita mo na yung nag-walk ka na down the aisle, parang wow, thank you naman kasi inalis ni Lord yung mga taong hindi pala para sa'yo. Amen. And ayun, so, yun ay, delays are not denials. And second, stop rushing the process. Yun. Even when the process seems long or painful. Sometimes, mainipin tayo, no? Kaya nga, marami tayong mga instant coffee. Kasi pag ibubrew mo pa yan, matagal. Diba? Mahilig tayo sa mga instant noodles. Yan. And dahil nakwento ko na ngayon sa kanila, sa inyo ko na yung kwento. Alam niyo yan, diba? Yung instant ramen. Yun, so, ayun, stop rushing the process. So, example, merong bata na gusto niya ng ramen. Amen. He asked for ramen, but she can't wait. Gusto niya ng ramen, pero ayaw niyang maghintay. So her mom gave her cup noodles, diba? Diba, ang cup noodles, ka lang, oo, pwede din. Yung mga instant na yan. Ang gusto niya, ramen, alam niyo yung ramen? Diba? So, ma-process yun, diba? So, dahil hindi siya makapaghintay, so, yung mama niya, binigyan siya ng cup noodles. So, nag-init lang na tubig, pagkakulo, binigyan. Tas nung binigay na, bakit ito? Diba? She asked for ramen, but her mom gave her a cup noodles. Bakit? Di siya makapaghintay eh. And when, that's impatient. Amen? Wala siyang pasensya. So, and, gusto niya sometimes kasi, may gusto tayo, but we can't wait. Amen? And knowing ramen, and I'm not, referring lang sa ramen, example lang to. And kapag, kung alam niyo yung ramen, ginagawa siya, yung noodles, diba? Nakakain na kayo nun. Kumbaga sa mga Japan, di ba, yung ginagawa talaga nila, yung parang, kung kakain ka sa restaurant nila, dun mismo ginagawa yung mga ramen, tas dun niluluto. Oo, tas minamasa-masa pa yung yung harina hanggang sa maging noodles siya. So it takes time. Pero yung product, masarap, yun yung gusto mo eh. Amen? Gusto mo ng lechon, bigyan ka ng lechon manok. Okay lang, pero hindi siya yung gusto mo. Gets nyo ba? So, ibig sabihin, may God can give you a ramen. So don't settle for a cup noodles. Amen. And hindi ko sinasabi na, literal hindi ko alam yung anong gusto nyo sa Lord. Meron tayong mga desire eh. Totoo yun. Meron tayong mga desire. And wag sanang, yung pagiging mainipin natin, yung, pagiging, gusto ko na to. Kahit hindi ka pa ready, kahit God can give you a cup noodles and God can give you a ramen. You choose. Amen. So, yun lang naman patient. Maging pasensya. And naniniwala ako na yung pasensya, yung patience, malaking bagay siya sa atin. Amen. Kasi may mga bagay na takes time. Di ba yung mga, mga great things takes time. Alam niyo yun? Kasi yung mga mabilis lang makuha, mabilis lang magawa, walang quality. Amen? So, yun. And God's time process includes waiting, and waiting develops process. So, wag natin iwasan yung process and wag natin i-rush
ang process. So stop rushing the process. So eto na, last. So God's timing is perfect timing. Kailan nga ba ron? Yan yung tanong niya eh. Kailan nga ba? Di ko rin alam. I'm not God. So yun, so hindi ko rin alam kung kailan, but these are, 1, 2, 3, 4. I list 4 na pwedeng sign, biblical sign, na it's the right time. Amen. First, alignment with God's word. Kanina, example natin si Samson, with yung mga girls niya, hindi yun align. Amen. Ekes na yun, disqualified ka na. Amen. Alignment with God's word, God's timing will never contradict His word. So yun, first, alignment with God's word. Second, presence of peace, not pressure. Sometimes tayo, nagmamadali tayong magtrabaho kasi pinipressure tayo ng mga magulang natin. Na kailangan mo na maganto ganyan. Minsan, pinipressure tayo mag-asawa ka na. Anong edad? Ano yun? Ayan, so, di ba pag mga reunion, kailan ka mag-asawa? Diba? Tapos pag ganun pa naman, mga tita mo, bawal ka sumagot. Diba? So, dahil nape-pressure tayo, yung pressure, yung nagiging, nagpupul sa atin to do things na hindi naman talaga natin gusto. And, ayun, God's timing often comes with peace rather than anxiety or desperation. Kapag pakiramdam mo, desperada ka, ganon. Kapag pakiramdam mo, wala yung absent yung peace, ba? Yung spirit fruit of the Holy Spirit, di ba? Di ba, marami yun. Amen. So, hindi lang peace. Yun, kapag yun, present din sila, iba ka right time na. And then, wise counsel from others. Amen. Nakikinig ng advice ng mentors, ng pastor, amen, ng leader. Sabihin mo sa katabi mo, disqualified ka. Joke lang. I mean, di ba meron sa atin, ayaw natin ng pinagsasabihan tayo, ayaw natin ng ina-advisean tayo kasi, kagaya ni Samson, she's the right one for me. Kahit sabihin na hindi nga. Diba? And so, wise counsel from others. God often uses mentors, spiritual leaders, or trusted people to confirm His timing. Amen? Proverbs 11:14, for lack of guidance, a nation falls, but victory is won through many advisors. Amen? Ano mang larangan yan. Amen? Relationship, trabaho. Amen? Seek for guidance, advice. Amen? Hindi naman nakakababa when minsan nga gustong-gusto pa natin yung i-advise na tayo, di ba? Nakaka-appreciate ba kayo ng ganun? Masarap sila sa feeling kasi pakiramdam mo, mahal ka nila. Di ba? And they care for you. Ay, ganun din naman tayo kapag alam nating mali na, pag hinahayaan natin, mahal ba yun? Diba? Kahit nga maawayan tayo Amen? Hanggat for their good. Amen? So yun, wise counsel from others. So, makinig, pag marunong ka nang makinig ng advice, pag hindi ka na nagagalit, amen? Pag ina-advisean ka, baka. And last, your personal growth and readiness. Amen. Wow, nagpakasal, hindi ready. Kumbaga tawag to. Sorry naman. Parang hindi kayo uuwing may natutunan, parang uuwi kayong masama ang loob ba? Ayun, so your personal growth and readiness. So, ibig sabihin, masarap na pumunta or mag-jump ka or pumasok sa isang bagay that you're prepared, you're ready. Kaya nga, huwag muna kayong magjajawa. Amen? Mag-aral muna kayo. Yun naman sinasabi ng magulang natin. Kasi totoo naman.
Amen. Kaso syempre, hindi naman natin pwede sabihin na huwag kayong magjowa kasi yun yung mga free will daw. Pero kung hanggat maaari, makinig naman kayo. Diba? Kasi hindi pa nga kasi pwede, hindi pa kayo ready. Pero kung makulit ang ano nyo, or matigas ang ulo nyo, bahala na kayo. Amen. This tawag doon, this message is not to, hindi para bawalan kayo, but to give you a word of advice, no? And kung gaano ka halaga, sana makita natin yung halaga ng tamang panahon. And yung sacrifice ng paghihintay, aanihin din natin yun. Diba? Kasi pangako ng Panginoong Diyos, He has made beauty. He has made everything beautiful in its time. And gusto mo lang ng madalian, wala tayong assurance ng beautiful dyan. Amen. So yun. Sabi sa Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything. Amen. And a season for every activity under the heavens. Ibig sabihin, lahat ng bagay may panahon. Amen. So yun. And sana maraming tayong natutunan. And tawag doon. Eto, dagdag ko lang. Yung Matthew 9:11 about how kung paanong ang Panginoon kayang magbigay. Diba? Kung ang masasama nga ay kayang magbigay sa kanilang mga anak ng mga mabubuting bagay, how much more si Lord? Alam ng Lord yung desire mo, yung gusto mo. Ako hindi ko alam, but God knows. And sana ma-develop natin yung patience, amen, yung mamuhay sa kalooban ng Panginoon. It's worth it. Amen. Huwag natin sayangin yung ating kabataan. Amen. And also, sana we learn something about the importance of yung kagustuhan natin. Or kahit kung minsan hindi natin gusto, but yung gusto na lang ni Lord. Amen. And I believe na yung plano ng Panginoong Diyos sa atin, maganda. Promise yan. Promise yan ng Lord. Maganda ang plano niya sa atin. And sana wag tayong magmadali. And syempre, hindi ko naman kayo kilala. And hindi ko alam kung ano nang ginagawa niyo. But sana hindi naman huli pa para i-apply yun. Amen. And sana, makita natin yung importance din ng pakikinig natin sa magulang. Amen. Yun lang naman. And I hope we learn something, no? Yun lang. Salamat sa Panginoong Diyos. And Amen. Hallelujah. Tayo ba'y nagising? Tsaka know nyo rin yung worth nyo. Kamahal-mahal ka, hindi ka dapat, wag kang papayag na Ayun, don't settle for less. Kapag di ka mahal, tigil na. Ayun, kasi may ibibigay ng tamang tao para sa'yo. Yes. Ayan, sige po, tayo po ay umawit. Hallelujah. O sige po, tayo po ay umawit. Hallelujah! Magpapawis ulit. Amen. Ayan, palakpakan natin ang Panginoon. Bago tayo kumain, alam ko, nagugutom na ang ating pisikal na pangangatawan. Pero ngayon, tayo ay mag-aalab sa Panginoon. Hallelujah. The stage is yours and the floor is yours. Ano gawin mo? Umilat ka dyan, gawin mo lahat para sa Lord.
Amen! Hallelujah! Are you ready to praise the Lord? Hallelujah! Amen. Thank you, Lord. We praise you. Hallelujah. Sa gitna ng pangangit, kami ay sasamba sa iyo. Hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. Hey! Come on. Hallelujah. Hey! Sa gitna man ng panganib, kailan may hindi ako mangangamba, pagkat kasama ka. Hallelujah! Di maaaring manahimik, mga labi ko'y sahig na sumamba, papupurihan ka. Everybody! Aanin ko ang ligayang dulot ng mundo. Hey! Kung higit pa sa sapat ang krus ng Kalbaryo. Hey! Alam na ang pag-ibig ko'y nagkila at wagas sa akong landas. Buhay na walang may buwan, bimoto na. Hindi ko kakayanin mag-isa. Hallelujah! Kung sa kalaunan ng iyong ang lakas, nalalapit ko oras magwakas. Hey, komparasyon pa rin! Alam mo'y nalimot ko na. Hindi ko kakayanin mag-isa. Yeah! Are you ready? Alam na ang pag-ibig mo'y nagkila at wagas. Hallelujah! Oras magwakas. Ay, limot mo na. Hindi ko hahayaan mag-isa. Come on, church! Hallelujah! Thank you, Lord God! Hallelujah! Hey, hey! Come on! Amen! Kalakip ng mga awit ay ang labis ko sa'yo'y pagkamangha. Come on! Huwag kang matapos pa. Everybody! Thank you, Lord God! Di maaaring manatili, puso ko ay lumulunta. Sa labis na tuwa. Hallelujah! Anin pa! Aanhin ko ang tulog ng mundo. Ikaw ay sapat na Panginoon! For my everybody!
Doon sa Mayanina, doon sa may nagliliyab, kaya ko pinili. Doon sa lumalapit, doon sa Mayanina, doon sa... Hey, come on! Kaya ko pinili, doon sa lumalapit, doon sa Mayanina. Come on! May nagliliyab, hindi ako pinili, doon sa lumalapit, doon sa Mayanina. Doon sa Mayanina, doon sa may nagliliyab, doon sa may nagliliyab. Alam na pag-ibig ko! Alam na pag-ibig ko'y nakila ang bata. Buhay! Buhay na wala, buhay, buhay mo. Hindi ko kakayanin mag-isa. Come on, Jay! Kung sakalang na lang iyo, magwaka. One more time! Go, yun, Mayasan Pinangunan! Nalalapit kong oras, bawat pag hanggang sa dulo na walang hindi ko hahayaan mag-isa. Hey, hey! Come on! Hey, hey! Hey, hey! Hallelujah! Hey, 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 hey. Woo! Hallelujah! Sa Diyos ang papuri! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Palakpakan natin ulit ang Panginoon. Tayo ba'y gusto niyo pa bang maulit? Ayan. Natutuwa kami dahil nakasama namin ang Baras. Ayun, palakpakan natin ang Youth Baras! Yes! Gusto ko yung power mo! Mamaya ka talaga sa akin. Ayan. At palakpakan din natin ang Pinangunan. At syempre, palakpakan natin ang ating Panginoon! Salamat din kay Pastor Arnold sa driver natin! Ayan, sige. Gusto niyo pa ba? Palakpakan natin!
Grabe yung powers mo, hindi ko kinaya. Ayan, amen. So, nag-enjoy ba tayo ngayong hapong ito? Yes! Yung powers nila. Kailangan nila ng energizer. Yes. Ayan. At syempre,